madalas nang magamit ang kasikatan para makaisa at makalamang sa kalaban. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood, at ito po ay galing sa channel ni Ders TV. Nasa description po yung link na kanyang channel, pwede nyo pong bisitahin at pakisuportahan na rin. Maraming salamat po mga tagapanood sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel, dahil patuloy po tayong dumadami. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel, na huwag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit na rin po notification bell para lagi pong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan ay nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga daily update. So eto na, at simulan na po natin ang balitaan at turahin nating pag-usapan ng tungkol sa 5 million na budget na hinihingi po ng MTRCB bilang dagdag sa honorarium para po sa mga meetings ng board members. May isang aktor po ng ABS-CBN na umalma sa 5 million na hinihingi po ng MTRCB. May clue po ba kayo kung sino ito? Walang iba kundi po ang artista ng ABS-CBN na si Romnick Sarmienta. Siyempre, halos lahat ng artista ngayon ng ABS-CBN galit yan sa MTRCB dahil sa pagbasura ng motion o reconsideration nila. Kaya ang gagawin ng ilan sa mga artistang yon ay batikusin at hanapan ng butas ang MTRCB para hiyain sa publiko. Kasi yun po yung way nila ng pagpapakita ng galit sa desisyon ng MTRCB. Ngayon, ano po bang sinabi ni Romnick sa MTRCB about sa 5 million na hinihingi po ng MTRCB na budget para sa honorarium ng mga meetings ng board members? So ganito po ang sinabi niya, di po nila kailangan yung honorarium. Tinanggap po nila yung pwesto Obligasyon po pag-attend sa meeting, hindi po kailangan ng may pampalubag loob. So alam natin na obligado yung mga board members ng MTRCB na umattend ng meeting. Ngunit subalit at datapwat, kaakibat nito ang mga gastusin sa nasabing meeting, lalo na kung ito ay malalayo. Kailangan talaga ng budget dyan. Dahil kaya nga nila tinanggap ang trabaho na yan para kumita. Hindi para dumukot sa sarili nilang bulsa at mag-abono sa mga gastusin ng meetings nila. Parang ang pangit naman pakinggan na pag tinanggap ang pwesto na yan, ikaw na yung bahala dyan. So wag ganon. Yung mga galawan ni Romnick Sarmienta mga tagapanood, parang Rendon Labrador na rin no? Basta makialam lang talaga, meron lang masabi para makapangontra lang, gagawin po nila. Parang papansin na lang po mga tagapanood. Ano naman kung hihingi ng dagdag na budget o honorarium para dun sa mga meeting nila. Hindi naman pwede dahil nagtrabaho ka dyan at tinanggap mo yung posisyon na yan. Wala ka na dapat kitain o wala na dapat paggastusan sa mga meeting nila. Kung sila nga isa pang artista, pag nagmi-meeting sila, 'di ba po? 'Di ba? Gagastos sila. Either papakainin sila doon, meron silang kung ano-ano, 'di ba? Mga ganyan din po mga tagapanood. Para to si Romnick Sarmiento, hindi nag-iisip. Kung galit ka dahil napasara yung ABS-CBN, huwag ka naman masyadong pahalata na apektado talaga. Na ultimo wala ka namang kinalaman, pakikialaman mo na. Budget po yan Diskarte po ng MTRCB yan. Kaya po sila humihingi ng dagdag na budget o honorarium para sa mga meetings na gagawin nila. Para mapabuti po yung kanilang trabaho. Para mas makahanap pa sila ng mga programang talagang pasaway po. 'Di ba? Ganun po yung mga tagapanood mga network na pasaway din.
Baganan po 'yan mga tagapanood. Kaya ito si Romney Sarmenta, dati idol ko 'to eh. Pero kabalbalan nito sa pamahalaan, na pati sa politika eh, nanghihimasok siya at nakikialam siya, nakikisawsaw siya. Palibhasa kasi, palubog na rin yung karera. Kaya ang ginagawa po, makisawsaw na lang. Ala, Rendon Labrador, Labrador nga po, mga tagapanood. Sawsaw na lang para makilala ulit. Hindi porket binasura ng MTRCB ang motion ng ABS-CBN, kailangan silang ganitohin. So alalahanin nyo, ginagawa lang nila yung trabaho nila at kung ano po yung tama. Samantalang pag-usapan naman natin itong natitirang pag-asa po ng ABS-CBN at GMA para po sa It's Showtime, walang iba kundi po ang apela sa Office of the President na kung saan umaasa pa din po ang marami na mababasura sa itaas ang nasabing 12 days suspension dahil sa mga manggagawang no work no pay daw na maapektuhan ng nasabing suspension. Narito po ang pahayag ng isang page Kapatid Insider. Sabi dito, naniniwala ang ilang senador na aapila sa Office of the President ng ABS-CBN Corporation at GMA Networking kukol sa inihain nitong motion for reconsideration ukol sa 12-day suspension ng noontime show na It's Showtime na ipinataw ng Movie and Television Review Classification Board MTRCB na kalaunan ay ibinasura ng ahensya. Kung si Senator Bong Revilla naman daw ang tatanungin, naniniwala daw siya na papanigan ng Office of the President ang ABS-CBN at GMA alang-alang na lang daw para sa mga manggagawa ng programa na no work no pay daw ang status. So i-recall lang po natin yung sinabi po nitong si Sen Bong Revilla, sana consider daw ng MTRCB ang kapakanan ng mga maliliit na staff at crew nung show na wala namang kinalaman at kasalanan doon sa nangyari. Sila yung mga no work no pay na kung matutuloy ang suspension ay 2 linggong walang kikitain at kakainin. I think lesson have been learned. Kung nagkaroon man ng pagkakamali, ang kasalanan ni Juan ay hindi kasalanan ni Pedro. So I hope we don't punish those working hard day in day out just to eke out a living. So unang-una, walang may gusto po ng 12-day suspension na yan. Maging ang MTRCB, hindi po gusto yan. Ginagawa lang po nila yung trabaho nila kung ano po ang nararapat. Hindi MTRCB ang dapat magkonsidera sa mga maliliit na manggagawa ng It's Showtime. Ang dapat nasabihan niya ay yung mga naging dahilan ng suspension na ito. Sila yung dapat sinasaalang-alang ang kapakanan ng iba, hindi lang yung sarili po nila. Kung talagang may concern sila sa kumpanya nila na taga It's Showtime, una pa lang nagpakumbaba na po ang It's Showtime, humingi na po dapat ng tawad dyan sa MTRCB at sa publiko, maging ang ABS-CBN at ang GMA at ang producer po ng It's Showtime. Dapat una pa lang humingi na po sila ng tawad dahil nakakatulong ito na mapagaan po ang violation po nila. Pero anong ginawa po nila? Sa halip na humingi ng tawad, walang tigil sa pagpaparinig si Vice para sa MTRCB. Sila na nga na taga Showtime, walang konsiderasyon sa mga magiging epekto sa manggagawa po nila. Dapat sila yung unang mag-isip nito. Yun na nga po yun mga tagapanood eh. Hindi na sila nagpakumbaba at humingi ng kapatawaran. Nagpaparinig pa po ang It's Showtime, lalong-lalo na si Vice Ganda sa MTRCB. Dagdagan pa po ng mga minions niya o yung mga supporters niya na todo bash po sa MTRCB at laging pinapalabas na bias po ang MTRCB. Ako naman po mga tagapanood. Tapos ngayon sasabihin nila na bigyan ng konsiderasyon. Sana nung umpisa pa lang, nag-isip na po sila ng konsiderasyon dun sa maaapektuhan po. Diba? Kung pinahalagahan nila yung mga empleyado nilang maliliit na mawawalan po at maaapektuhan sa magiging suspension nila, edi sana dun pa lang sa umpisa, nagpakumbaba at humingi po sila ng tawad. O disin kaya, hindi po sila gumawa ng kasalanan o ng kamalian na alam naman po nilang magkakaroon ng kaparusahan sa MTRCB. Hindi po mga tagapanood. Dito mo si Wally nga po nung sumunod na araw, pagkatapos niyang di umano'y nagmura, humingi po siya ng kapatawaran. Inamin niya po yung kamalian niya at nangakong di na po ulitin. Ganun po sana. Sila alam naman po nilang may kamalian. Hindi, ang lakas pa ng loob na hindi humingi ng tawad. Tapos magpaparinig pa. Diba?
Tapos ngayon bibigyan ng desisyon at magkakaroon sila ng suspension kung ano-ano na po yung sinasabi nila, kesyo ganito, kesyo ganyan daw. Sana po doon pala nung una talaga, gumawa po sila ng paraan. Kung talagang concerned po sila sa mga empleyado nila, mga tagapanood. So yun lang po mga tagapanood. Nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. I-hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating niyang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, eto ang inyong tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.